Tapos at nakalibing ang kaso ni Ino. Siguraduhin mo lang na talagang inosente ang anak mo. Mas malaki ang consequence publicly pag nalaman ang katotohanan. You have to tell us the truth so we know how to handle it. What's the point kung anong totoo sa akin, Dad? Kung wala naman kayong gustong gawin, kundi sumbatan at maliitin ako. Matagal akong nangulila kay Lilet. At ngayon na alam kong buhay siya at abot kamay lang, siguro naman it's time na magkasama kami. Cons, tama na. You insolent brat. Sarili mong ama, kinakalaban mo? At ikaw, sarili mong anak, sinisiraan mo! Hoy! Cons, tama na kasi. Lagi mo nakikita yung mali ng anak natin. Pero ikaw, bulag ka sa pagkakulang mo bilang ama. Hindi pa naisip na kaya nagkaganyan si Ino dahil sa ginagawa mo sa kanya. Buti na lang anak, hindi na nagsampa ng kaso si Cal Lorena laban dyan kay Patricia. Pag nagkataon, mapapagitna ka na naman sa issue nila. Kagulo na naman. Buti na nga lang po, hindi nag-viral yung away nila sa basketball court eh. Pero sobra yun anak ha. Oy, maghanda muna ako hapunan natin. Hello, Sir Ramir? Gusto niyo po makipag-dinner bukas? Yes po, Tinang. Huwag niyo na po ako hintayin sa dinner, Kasi kasama ko pa po si Sir Ramir, eh. Sige po. Bye-bye po. Naiintindihan naman namin, Ate Ses, kung magtatampo ka. Kasi nga naman, tingnan mo, niluto mo yung mga paboritong pagkain ni Lilet. Tapos, lumang pala dito kakain. Nay, gatong pa talaga, Bakit? Nagsasabi lang naman talaga ako ng totoo. Naman. Ano ba naman tong mga pudang na ito kumpara mo doon sa mga pagkain sa restaurant, di ba? Kung ako kay Lilet, lalapang din ako ng lalapang. Lahat naman nilalapang mo. Sabi ng totoo. Lagi kang honest. Okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Uuwi rin naman si Lilet eh. Oo nga. Kayo talaga? Alam niyo, okay lang naman sa akin na magkasama yung mag-ama. Aba, ang tagal kayang nanabik ni Lilet sa tatay niya, kay Sir Ramir. Lilet, sige. Ulitin mo pa yan, talagang magtatampo na ako. Ano po? Yan mismo eh, pagtawag sa akin, Sir Ramir. Di ba napag-usapan na natin na tatay na itatawag mo sa akin? Sorry po. Nakalimutan ko lang po kasi, Sir. Tatay. Masasanay ka rin na tawagin akong tatay. Pero sana, magawan mo na rin ang paraan na tanggapin ang totoo mong nanay. I'm sorry I'm late. Bakit po nandito si Attorney Mer? Kung may meeting po kayo, mauna na lang po muna ako. Lilet, huwag kang umalis. Ako actually nagpilit kay Ramir para makasama ako sa dinner na to. Sana po sinabi niyo sa akin na dadating din si Attorney Mer. Alam kong iniiwasan mo si Meredith. Pero sana
can give her a chance. Lilet, anak. Please, huwag kang umalis. Ako naman talaga nagpilit kay Ramir na makasama sa dinner na ito. Pero ako na nakikiusap sa'yo na please give Meredith a chance. Mabuti naman at pumayag kang lumabas na kasama ko. Alam ko maraming problemang nangyayari sa pamilya natin. At ikaw ang lubos na naaapektuhan sa mga nangyayari sa amin ng daddy mo. Kaya gusto ko kalimutan muna natin yung problema natin. How can we forget if nandito tayo sa paboritong restaurant ni Dad? Paborito ko rin naman yung restaurant na ito eh. You know what, Trixie? Let's not talk about your dad muna. Why? Does this mean makikipaghiwalay ka na talaga sa kanya? Of course not. I'm just preparing myself dahil alam kong papasok ako sa giyerang gusto kong maipanalo. Let's go. Anak, gusto ko rin sanang matutunan ang mga paborito mong pagkain para mapagluto rin kita sa bahay natin. Ito nga pala yung address ng bahay natin and iba pang contact details. Sana talaga makapunta ka sa bahay natin. Attorney Mayor, alam ko naman po na busy kayo sa Keystone eh. Kaya huwag na po kayong mag-aksaya ng panahon. No matter how busy I am, from now on, I will always make time for you, anak. Ako rin. Ilang taong kitang kasama sa bahay pero hindi man kita nalalagaan bilang tatay. Eh, pwede niyo po ba akong kurutin? Bakit ka naman gagawin yon? Gusto ko lang po kasi makasigurado na gising ako at totoo talaga nangyayari to. Ang hirap po kasing paniwalaan na kasama ko ngayon yung nanay at tatay ko eh. Kahit sinabi ko kay Lilet na handa akong palayain siya, may takot pa rin talaga eh. Hindi maalis sa sarili ko yung takot na baka isang araw wala na si Lilet sa poder ko. Tanggapin na lang natin na pwedeng mangyari yun. Kasi nandiyan na yung magulang niya eh. Nandiyan na si Sir Ramil tsaka si Lady Justice. Wow! Let's give a round of applause for Little Bear. Dahil natupad na rin yung pangarap niya na makasama ang Papa at Mama Bear niya. Ano, perfect family na kayo, no? Patricia, huwag kang iskandalo dito ah. Bakit, Ramir? Ayaw mong malaman ang lahat how Attorney Mer at yung tutubi mong anak destroyed our family? Is this why you want to file for annulment, Dad? Para mabuo kayo? Hindi, Trixie. Mali yung iniisip mo. Trixie, Patricia, huwag niyo naman sanang sisiin si Ramir. Ako naman talagang magpumilit na makasama sa dinner na ito. Dahil matagal niya nang pinagpaplanuhan ito, how you can have your perfect family habang nagsasuffer kami na legal family ni Ramir. I'm sure, nagsa-celebrate ka na ngayon, Attorney Matias, dahil parang nanalo ka na rin ang kaso mo. Hindi ko naman ho ginustong mangyari to. Nagsasabi ng totoo si Lilet, Patricia. Huwag mo naman sana ilabas sa kanya ang galit mo. Tigil mo na to, Patricia. I'm sorry kung nakagulo kami sa inyo. Pero kailangan, malaman ng lahat dito kung sino itong mga ito. Gusto ko lang pakilala sa inyong lahat ang dalawang ito, nagpipigtagang mga abogado
tagapagtanggol ng mga nadedehadong pamilya. But now, they destroyed a family. Nang agaw sila ng asawa at sinira nila ang pamilya namin. Look closely at them. Dahil baka sa susunod, mga pamilya nyo na ang sirain nila. Let go of me! Ang iniisip ko na nga lang, ang daming pinagdaanan ni Lilet. Yung mga hindi niya nakain noon. Ngayon lahat yun. Nakakain niya na. Yung mga bagay na hindi ko naibigay sa kanya. Lahat yun. Maibibigay na ni Sir Ramir tsaka ni Atty. Meredith. Eh malamang sobra-sobra pa. Di ba? Ayun naman ang pinangarap ko kay Lilet eh. Yung hindi siya mahihirapan. Ayokong ipagdamot sa kanya yung marangya na buhay na pinagkait sa kanya noon. Ano ba? You let go of me! Ano? Talagang nag-e-effort yung recovering body mo para itaboy mo ako? You really know how to make me sick. You just gave me more reasons para ituloy yung annulment. After what you did. Alam mo, nakita ko kanina, gaano ka kasaya ng kasama mo si Meredith at saka yung Lilet na yon. Alam mo bakit? Dahil kapag kasama ko si Lilet, maski si Meredith, may boses ako. I can do what I want, I can say what I want, nang hindi ko na iniisip kung magagalit ka pa o hindi. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, Ramir. But I did everything for you. Para sa pamilya natin. Nang ano kapalit? Magsunod-sunuran ako sa'yo? Kung silit nga eh. Ilan taon kong pinagkait ng pagmamahal. Pero hindi niya pinamaka sa akin yun habang lahat ng ginagawa, may kasama sumbat. Did you ever truly love me? Or natatakot ka lang mawala ng asawang susunod-sunurad sa'yo? You're unbelievable, Ramir! Wala akong hindi ginawa para sa pamilya natin. I took care of you when you were bedridden. Para ano pagpalit mo kami sa iba? You wanted me to be bedridden. Tigilan mo na kami. Lalong-lalo na si Lilet. Tandaan mo, kahit ano pang gawin mo, hindi na kita babalikan. Matagal kong pinrotektahan ng pamilya natin, ang pagsasama natin. So if you think you just walk away, nagkakamali ka. Babalik ka rin sa akin. Are you happy now? Sa harap-harapang pangaagaw mo sa dad ko? Akala ko ba magaling ka abogado? Eh, bakit hindi mo man lang mapagtanggol yung sarili mo kanina? Kasi wala kang laban dahil bastarda ka. Oo. Kaya aminin ko. Gusto kong makiambon ng pagmamahal ni tatay. Sabi ko sa sarili ko, kapiraso lang naman ako eh. Kaya kahit kapirasong parte ng pagmamahal ni tatay, masaya na ako. Pero tama na siguro. Pinapaubaya ko na sa'yo yung kapirasong yun. Ayoko na ng gulo. Mabuti naman, na-realize mo. So please be a good daughter to tatay. Para kahit ikaw lang yung nasa tabi niya, sapat na. Hindi niya nagugustuhin na magkaroon ng anak na katulad ko. Lilet, anak, sandali! Lilet! Tinira ko tong pansit at saka yung lumpia kasi favorite to ni Lilet. Ako, tita, sis.
Feeling ko, busog na busog yun si Bestie dahil maraming masarap na pagkain dun sa resto. Bestie! Akala ko ba may dinner kayo ng tatay mo? Oo nga, anak. Bakit ang aga mo? Sana po hindi pa ako late. Anak, Uy! Bestie! ano bang nangyari? Ha? Bestie! Minsan na nga lang kayo magkasama ni Sir Ramir at ni Atty. Mer. Binulabog niya pa. Napakawalang ya talaga ng Patriciang yan. Hindi na po yata matatapos yung gulo, Tinang. Di pa po ba kayo napapagod na alagaan ako? Kailan ba ako napagod sa'yo? Sabi niyo nga po, di ba? Pansamantala lang naman ako na pinaalagaan sa inyo ng tatay ko noon nung nakita niyo ako sa labas ng bahay nila. Pero ang nangyari, kayo na po yung umako ng lahat ng responsibilidad. Tinang, kung hindi pa po kayo pagod, kung kaya niyo pa po akong kupkupin, pwede po ba sa inyo na lang ako? Lilet, hindi mo na kailangang sabihin yan. Ikaw ang magsasawa sa akin. Pero ako, kahit kailan, hindi ako mapapagod sa'yo. Kasi po, nagkakagulo lang po eh. Kapag binilit ko yung sarili ko, si Ramir tsaka kay Atty. Mer. Kaya dito na lang po ako sa inyo. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Lilet, pwede ba tayong mag-usap? Bakit sumunod pa kayo dito? Gusto niyo ba na pati dito guluhin kami ni Ma'am Patricia? I'm sorry. Kung hindi sana ako nagpumilit kay Ramir na makasama ka sa dinner, hindi sana mangyayari yung gulong yun. Yun na nga, Atty. Mer eh. Huwag niyo nang pahirapan pa si Lilet. Nung papunta ako dito, nakapag-isip ako at may plano ko. Anong plano? Tama si Ces, Lilet. Hindi tayo lulubayan ni Patricia. Kaya sumama ka sa akin, may matutuluyan tayo sa Amerika. Sumama ka na sa akin. Po? Babawiin ko ang mga panahon na hindi tayo nagkasama. Hindi naman ho ganun kadali yun eh. Anak, alam ko, magiging mahirap. Hindi madali, pero pag-aaralan ko kung paano ako magiging mabuting ina sa'yo. Kaya parang awa mo na sumama ka sa akin. Saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali? I'm just a mother and a wife trying desperately to protect our family. Lalo na ikaw. Hindi lang naman to para sa akin eh. Para sa'yo to, anak, yung ginagawa ko. Mali ba yung ginagawa ko bilang isang ina? No. Hindi mangyayari lahat ng to kung hindi dumating yung Lilet na yun sa buhay niyo ni Dad. Sa buhay natin.
At kung hindi bumalik yung malandi at homewrecker na Meredith na yon, pinagsasamantalahan niya yung naghihingalong relasyon namin ng daddy mo. Para agawin niya sa akin si Ramir. Para agawin niya sa atin yung daddy mo. Mom, please. Please, tama na. Nahihirapan din ako sa inyo. Trixie, ayaw kitang manggaling sa isang broken family. Pangako mo sa akin, huwag na huwag mong susukuan yung daddy mo. Pinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat. I'll do anything and everything para mabuo yung pamilya natin. Pinapangako ko yan sa'yo, Trixie. Kahit gaano kahirap, tutuparin ko. Gusto mo talaga akong isama? Oo, anak. Ilalayo kita sa lahat ng mga taong gusto manggulo sa'yo. Lalo na si Patricia. Kaya sumama ka na sa akin. Di ba, anak? Yun naman ang gusto mo, na makasama yung totoong nanay mo. Paano ka nakakasiguro na hindi kayo masusundan ni Patricia doon? At paano kung si Sir Ramir naman ang sumunod sa inyo? May pera at connection din si Patricia. Kaya kahit sa ang lupalip pa ng mundo kayo pumunta, susundan niya kayo. Paano kung guluhin na naman niya si Lilet doon? Wala ako doon para protektahan ang anak ko. Ses, kung ikaw nga na hindi niya totoong ina, ginawa mong lahat para mapagtanggol siya. Ako pa kaya na totoong nanay niya. Gagawin ko lahat para mapagtanggol si Lilet. Attorney Mer! Ayoko nang magulo pa ang buhay ni Lilet. Kaya sana, hayaan mo na lang siya sa akin. Nakasama mo na si Lilet simula pa nung sanggol siya. Sis! Huwag mo naman sanang ipagkait sa akin na makasama ko ang anak ko. Hindi ko pinagdadamot sa iyo si Lilet. Kaya lang, kada sinasabi niya sa akin na nagugulo ang buhay niya nang dahil sa inyong dalawa ni Sir Ramir, nadudurog ang puso ko. Kaya kung magugulo lang ang buhay niya nang dahil sa inyo, siguro nga, mas mabuti pa na sa akin na lang siya habang buhay. Oo, hindi ko siya kadugo. Pero ako ang tumayong nanay niya sa mahabang panahon, Attorney Mer. At lahat gagawin ko para protektahan ko si Lilet sa kahit anong paraan pa. Attorney, tama na ho. Masyado na hong masakit eh. Tapusin na lang po natin to. Umalis na po kayo. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Pero handa akong bumawi, anak. Huwag mo na sanang isara ang puso mo sa akin. Maawa ka na. Tama na, Attorney Mer. Si Lilet na mismo nagsabi, natigilan mo na siya. Tanggapin mo na lang sa sarili mo na hindi lahat ng kaso kaya mong ipanalo. Ses, wala akong pakialam sa mga kasong hinahawakan ko. Kahit matalo pa ako sa lahat ng yon, huwag lang sana akong matalo dito sa pagiging ina ko. Kaya padaanin mo ko. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Okay na po ba kayo? Huwag mo ako isipin, anak. I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya. Attorney Mer! Tama na ho.
Matatanggap ho kung buhay ko lang yung nagugulo eh. Pero pati ho yung buhay ng tinang ko, nagugulo na din dahil sa inyo. Yung tinang ko na umako ng lahat ng responsibilidad niyo sa akin. Sorry, Lilith. Gusto ko lang naman na mapasaya ka. Umiiwas na nga ako sa inyo, di ba? Para matahimik na lahat ng tao sa paligid natin. Pero anong ginawa niyo? Kinunsaban niyo si tatay para makipagkita sa akin. I'm sorry, Lilith. Kung alam ko lang sana na mangyayari to, hindi ko na ginawa yun. Promise, gusto ko na talaga mapasaya ka. Mapasaya ako? Paano? Sa mga pagkain kaya niyong ihain sa akin? Anak, hindi yun ang ibig ko sabihin. Sanay ho akong kumain ng tutong. Hindi lang basta pagkain yung makakapagpasaya sa akin. Yung nanay na mag-aalaga, nadamay sa akin pag may problema ako. Yun sana yung kailangan ko noon eh. Pero iniwan niyo ako. Iniwan niyo ako na parang tuta sa loob ng bag. Mabuti pa nga yung aso eh. Hinahatid ng dating may-ari sa kanya sa pagbibigyan sa kanya. Pero ako, para akong basura na iniwan niyo lang sa kalye. Kaya huwag niyong kakantiin ng tinang ko ah. Dahil siya ang pumulot sa basurang tinapon niyo. Kahit na nahihirapan siya, kahit nakulong siya dahil sa akin, hindi niya ako iniwanan. Kaya kahit ka pa yung pinakamagaling na abogado sa buong mundo, wala kayo sa kalikiyan ng tinang ko. Kaya huwag na ho kayo umasa. Dahil hindi ko ipagpapalit yung tinang ko para sa inyo. Tama na yan, Ate Sis. Bayaan mo sa susunod, sisiguraduhin kong hindi na makakalapit yung attorney na yan. Hindi na kasi siya dapat nagpunta dito eh. Di sana hindi ko na nagawa yung sa kanya. Maski na kayo pa yung pinakamahusay na abogado sa buong mundo, walang-wala pa rin kayo sa kalingkingan ng Pinang Sesko. Kaya tumigil na kayo, dahil hindi ko iiwan ang Pinang Sesko para sa inyo.
Anak, alam ko, kahit hindi mo sinasabi sa akin, masakit sa'yo yung ginawa mo kay Attorney Mer. Ayoko naman po talagang gawin sa kanya yung Tinang eh. Kung alam lang po niya. Nung pagkasama po kami sa dinner, nabuo po ulit yung pangarap ko na magkaroon ng buong pamilya. Yung pag-uwi ko sa bahay, sasalubungin po ako nung magulang ko. Tapos pag may problema ako, may magulang ako na masasabihan. Parang ginagawa mo po sa akin. Kaya lang, Tinang, parang hanggang pangarap na lang po yun eh. Talaga bang susukuan mo na yung nanay at tatay mo? Paano naman po ako magiging masaya? Ang daming nagdurusa dahil dun sa pangarap ko na makasama lang sila. Kaya, kahit masakit mo na nasasaktan ko si Attorney Mer, itutuloy ko na lang po yun para layuan niya na ako. Tayo. Kahit doble po yung sakit sa akin ng Tinang. Kung yan talaga ang gusto mo, susuportahan kita. Anak, gagawin ko ang lahat para hindi na nila magulo ang buhay mo. Kahit pa makipagpatayan ako. Sinubukan ko na ngang kausapin si Ramir, kaso ayaw pa niyang bumalik dito sa amin. Kung ako rin lang yung mag-iisip ng solusyon para hindi matuloy yung annulment namin, ano bang silbi mo, Attorney Gaanan? Ma'am, huwag mo namang awayin yung abogado mo. Nakakainis na kasi. Hindi niya ako mabigyan ng magandang rason bakit hindi pwedeng ma-dismiss yung aming annulment o bakit man lang hindi niya pwedeng patagalin yung proseso. So, wala na bang ibang way? Talagang makakalaya na si Dad sa atin? Pagpatay na ako, doon lang mangyayari yon, Trixie. But don't worry, kung kailangang araw-arawin ko siya napuntahan para lang bumalik siya sa atin, gagawin ko. Mom, baka naman ipilit lang naman ni Lilet sa ni Attorney Mercedad. May kabutihan pa rin naman yun. Baka mas lumambot siya kapag nakausap mo siya ng mas maayos. Pinag-aaralan ko ng mabuti yung Baldomero case. And now, Mrs. Baldomero is having second thoughts in pursuing the case against... Mer? Are you okay? Yes, I'm okay. May iniisip lang ako. Daddy, what's happening? Era,
maybe just leave us for a little bit, right? Mar. Mar, you're staring off into space. Are you sure you're okay? Yes, I'm fine. I'm not feeling well. Wala lang akong tulog last night. Oh my gosh, you're burning. Mar, you have a fever. Come on, let's go to the clinic, okay? No, Please. no, I'm gonna be fine. Spanky, thank Mar, you. come on. No, I'm fine. I can handle this. Are you sure you're gonna be okay? Mabuti naman, nagkaroon ka na ng time para makapag-bonding tayo. O, dito mo na lang sa Keystone puntahan, ha? Bumili ako ng favorite pastries mo. Okay. Ibibilin ko na lang sa staff na papasukin ka. Tsaka, Lilet, kailangan ko na rin ng ibang kausap. I'll see you, anak. Totoo kayang nagsisinungaling si Trixie at inosente si Ino? For the nth time, na-declare na ng court na inosente si Ino. Nag-message na ako kay Ka Lorena. Gamit yung bago ko account. Yung mami ni Ino. Mabuti na nga lang, madaling hanapin yung pangalan niya sa social media eh. Tama ba yung ginagawa mo yan, ate? Oo naman. Para malaman niya yung kalokohang ginagawa ng anak niya. Alam mo, ikaw kasi dapat hindi mo binitawan yun si Attorney Simmons. Alam mo ba, kanina ko pa rin siya tinatawagan pero hindi niya ako sinasagot. Natatakot na kasi akong ituloy yung case. Natatakot din ako sa mga bantaan ni Ino. Tapos ano? Gagawin naman niya sa iba yung kawalangyaan niya? At saka isa pa, paano ka nakakasiguro na hindi itutuloy ni Ino yung balak niya sa'yo? Yung mga banta niya, kapag nanahimik ka. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Attorney Simmons sa atin? There are legal ways para mapatigil si Ino sa balak niya. Ang kailangan lang natin, maunahan siya. Ate, saan ka pupunta? Sa Keystone. Kailangan kong makausap si Attorney Simmons. Kasi kung ayaw mong kumilos, ako ang gagawa ng paraan para lang matigil yung kahayupan niya si Ino. Lilet, hindi mo sinasagot yung mga tawag ko, kaya minabuti ka ng munta dito. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa nangyari sa dinner natin. Wala na ho yun. Tapos na eh. Huwag na lang ho natin ulitin. Gusto ko sanang magkausap ulit kayo ni Meredith. Ay, tama na ho. Huwag na ho natin ipilit yung sa amin ni Attorney Mer. Nagkausap na rin naman kami. Pinapalayo ko na ho siya sa akin.
Sinabi mo yun kay Meredith? Sigurado, masasaktan ng nanay mo. Matapang naman ho siya eh. Kaya niya na ho yun. Hindi nga siya nasaktan nung iniwan niya ako eh. Huwag naman, anak. Kung maaari lang din ho, huwag na rin ho tayo magkita. Huwag naman. Tama na ho yung naramdaman ko. Kahit saglit na may tatay ako. Kaya ko naman ho yung sarili ko eh. Kaya ituon nyo na lang po yung buong pagmamahal at atensyon nyo kay Trixie at kay Ma'am Patricia dahil mas kailangan nila kayo. Tama, anak. May mga gagawin pa ho ako. Sige po. Yes, nagpunta ako ng kondo para makausap ko siya gaya ng gusto mo, Trixie. But he was already leaving, kaya sinundan ko siya. Tama ako. Eto, pinunta na naman niya si Lilet. Yes. Siguradong pauwi na rin yung daddy mo. Kahit mahirap. Kakausapin ko siya para i-atras niya yung annulment. I'm doing this for you, Trixie. Bilis! Don't worry about what happened. Pero naiintindihan ko si Lilet. Ginugulo natin ang buhay niya, Ramir. I know how it feels na ma-reject ng anak. Nangyari rin sa akin yon. Kaya nag-aalala ako para sa'yo, Meredith. Sana hanggang dito na lang to, Ramir. What do you mean? It's better kung wag ka na lang lalapit sa akin. Iyan din ang sinabi sa akin ni Lilet. Pati ba naman ikaw? Kahit na ipinagtabuyan ako ni Lilet, hindi sana ganun kabigat yun eh, kung kasama ko sa bahay si Era. Hindi ako sanay na wala sa tabi ko si Era. I miss my daughter so much. I'm sorry, kailangan niyo po talagang magpa-appointment kung gusto niyo po talagang makausap si Attorney Simons. Ate, sabi ko naman sa'yo hindi tayo basta-basta makakapasok dito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakausap yan si Attorney Simons o kahit yung parents man lang ni Ino. Kapag hindi talaga nila tayo pinakinggan, sasabihin ko talaga yung nalalaman natin tungkol kay Ino at Trixie. Excuse me po. Anong tungkol kay Trixie at Ino? Bakit niyo po sila kilala? Saka ako nasasabihin
kung matutulungan mo ako na makausap si attorney. Ate, wag. Bakit? Nakita ko na siya sa mga online news. Hindi niya tayo matutulungan. Kasi siya ang abogadong nagpanalo sa rape case ni Ino. Sino naman po nagpadala ng message na yun sa inyo tungkol kay Ino? I don't know, Lilet. Alam mo namang may show kami, so even with the best intentions, may mga nagagalit pa rin sa amin. Ginagamit pa si Ino. Kaya nga gusto kita makausap para itanong kung ano yung pwede kong ikaso sa mga nanloloko. Ayoko naman kasing istorbohin pa si Constantino. So, do you think it's some kind of threat? Depende po sa kung ano yung totoong motibo. Wala po bang nakikwento si Ino sa inyo na nagawa niya? You need to check on your son. No, nothing. Hindi naman kasi nagtatago ng sikreto sa akin si Ino. Sa'yo, wala ba siyang sinasabi? O si Attorney Meredith? Bakit po si Attorney Meredith pa yung magsasabi sa akin? Ano po bang alam niya kay Ino? Wala naman kasi, di ba, intern dito si Ino. Sa'yo, Lilet, have you heard anything? Kapag hindi talaga nila tayo pinakinggan, sasabihin ko talaga yung nalalaman natin tungkol kay Ino at Trixie. Kanina ho may... Wala po. Alright. Basta kapag meron kang marinig or may masabi sa'yo si Ino or may mga ibang tao na lalapit sa'yo at may sasabihin tungkol kay Ino, please let me know right away. Yes po, Calorena. Lilet, wag kang maniniwala sa kahit anong maririnig mo tungkol kay Ino, ha? Kilala mo naman yung anak ko, di ba? Kahit si Lilet, gusto ko rin siyang makasama. Pero ayoko nang guluhin ang buhay niya. Kaya sana, Ramir, tigilan mo na ang pagpunta-punta mo dito. I understand. I promise, this will be the last time. Pero bago ka umalis, gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. Para saan? For not standing up for our daughter back then. Oh, pinatira ko nga siya sa bahay. Pero pinaako ko naman kay Ses. Nadog akong ipaalam sa lahat. Nanak ko siya. Mabuti ka pa nga, inalagaan mo siya. Hindi kagaya ko. Naduwag ako na isama siya sa mga plano ko. She has every right to punish me. Hindi ako naging mabuting ina sa kanya. Ma'am, bawal ho talaga pumasok dito. Sinabi ko na naman sa'yo, I'm just looking Baka for my magulo na naman husband! po kayo. Pumasok siya dito! I'm sorry. Masyado akong nadala sa emosyon ko. I understand. If you need someone to talk to, tawagan mo lang ako.
Bitawan mo nga ako! Kapal ng mukha niyo! Anong ginagawa mo dito, Patricia? Hindi mo talaga ina-expect na makakapasok pa ako dito, no? Dahil binilin mo sa security guards ninyo na huwag akong papapasukin dito sa building na to dahil bana ako! Well, now I know. Dito pala kayo nagdi-date ng asawa kong si Ramir! Ma'am, pasensya na po, natakasan po ako. Ako na ang bahala dito. I knew it. Ikaw ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa akin yung asawa ko. Mayaman ka naman. Sana, nag-add to cart ka na ng pangkamot sa kati mo! Watch your mouth, Patricia! Hinayaan kong hiyain mo ko sa restaurant dahil gusto kong protektahan si Lilet. Pero nandito ka sa teritoryo ko. Hindi ako magdadalawang isip na mag-add to cart ng scissors para gupitin yung matabil mong dila. You think matatakot mo ako? Let me tell you, I'm still Ramir's legal wife. Sa bagay, abogado mo nga pala. Napakadali para sa'yo para palitan yung last name mo. So bakit di natin sa kanila lahat paalam kung ano na ang bagong pangalan mo? Attorney Meredith Cablet! Ano kaya yung sinasabi ni Ka Lorena tungkol kay Ino? May kinalaman kaya yun dun sa pinag-uusapan ng dalawang babae kanina? Naku, may sumugod kay Attorney Mer. Sino? Yung Patricia daw, tinawag pa ang kabit si Attorney Mer eh. Consider yourself lucky. Patricia, lawyer ako. And I have standards to uphold. And I will not stoop down to your level. Oh, but isn't that what you've already done? Una, nagpaanak ka sa asawa ko. And then, after giving birth to that bubwit, ibinasura mo siya sa harapan ng bahay namin. Yan ang ginawa mo. After being a lawyer, ibinaba mo yung sarili mo sa pagiging isang mistress. Nandira ka na ng pamilya ng agaw ka pa ng asawa. That doesn't make you any better than the filth on the ground, Benedict! Patricia, wala kaming ginagawang masama ni Ramir. Kung ano man yung pinag-uusapan namin ay tungkol sa anak namin na si Lilet. Kahit sa husgado mo yan idahilan, walang maniniwala sa'yo! You're a homewrecker! Tabi! Huwag naman ho kayong mag-iskandalo dito. Isa ka pang little peste ka! Huwag ka nga makialam dito. Kung ano nangyayari sa amin ngayon, kasalanan yung dalawang mag-ina! Leave Lilet alone! I have tolerated enough of your baseless accusations, Patricia! Di ako papayag na pati ang anak ko saktan mo! Ako ang tapatan mo! Di ako natatakot na patulan ng isang mistress na katulad mo! Tabi! So Matty is sick and you didn't even bother to take her sa clinic o sa hospital? Era, you know your Matty. Okay? For the longest time, she will not see a doctor. Okay? But why did you leave your mom? Madalas na kasi kami nagtatalo ni Matty eh. I just need some space to clear my head. Your Matty only wants one thing. And that's for you to accept Lilet. Si Lilet na naman? Ha? Yung anak niya sa pagkakamali? Your Matty's made some mistakes before, but she's a good mother to you. And she just carries this guilt of leaving Lilet for the longest time, and she just wants to make things right. But Lilet pushed her away, and that broke her heart. She needs you now. You think magpapatalo ako sa isang kabit na garyo mo? Tama na ho, nagkakasakitan na kayo. Maligo ka muna para matanggal yung kati mo! Tama na ho. I'll handle it. I'm okay. Go back to work. Kapal din naman talaga ng mukha mo, no? After
After everything you did to me, pumunta ka pa rito to make a mess. Di ka na nahiya. Oh, wow! Kinakampihan mo na rin ba ngayon si Meredith? Na dati raw ay matindi mong kaaway? Best friends daw kayo noon. Well, bagay naman kayong mag-BFF. Isang kabet at isang ina ng kriminal! Bawiin mo ang sinabi mo! Migil na ho kayo. Gagawin ko ang lahat, Meredith, para hindi mo maagaw sa akin si Ramir. Kahit ikamatay ko pa o makapatay pa ako. Now, excuse me! Hindi ko rin po kasi alam kung ano po yung nangyari. Biglaan na lang po nagkagulo. Sige. Thanks, Tina. Kitang-kita ko, Kurt eh. Nagtitimpi naman talaga ng galit si Attorney Mayor para hindi patulan si Ma'am Patricia. Pero, pinagtatanggol niya lang ako kaya lumaban na siya. I know, Lilet. Hanggat kaya magtimpi, magtitimpi yun si Attorney Mer. Pero syempre, hindi naman niya kayang minamaliit ka ni Misa yung ano. Pinagtanggol niya ako pero wala man lang ako nagawa para tulungan siya. Huwag mong sisihin yung sarili mo, okay? Hindi naman kasi nagpapatalo si Misa yung ano. I heard what happened. Where's Mer? Umalis na po siya kanina pa. I missed it. And she had a fever too. Umisakit po si Attorney Mayor? She hasn't been sleeping well and Era left her home alone and she's really been thinking about you, Lynette. Tito Stanky, sinong udol ni Mrs. Engano si Matty? Trixie, you should have seen what I've done to that Meredith. Maski yung kanyang little gremlin walang nagawa. Mom, hindi ka na dapat nagpunta sa Keystone. Have you forgotten? I'm still an intern there. Paano kung pag-initan ako ni Attorney Mayor? Tapos baka magalit pa sa akin si Era. Don't worry, sweetheart. Maski sa ang gulo tingnan, tayo pa rin yung biktima kasi tayo yung legal na family. Kaya kung ano man yung hindi maganda na gusto nilang gawin sa iyo, tayo pa rin yung papanigan ng tao. Is that what you think? Kaya ka mas sumugod kay Meredith kanina? Don't bother ka magsinungaling dahil makikilala ako nakakita sa'yo. Kung ayaw mo palang ginawa ko yun, de sana hindi ka nalang nakipaglampungan kay Attorney Mayor in public. And don't deny it. Kitang-kita ko kayong dalawa sa akto. Ano pinagsasabi mo? Para bang reunion ng isang perfect family. Ano, pinagpaplanuhan nyo na ba yung future ninyo? Kaya kung ano man yung ginawa ko kay Meredith, nababagay lang yun sa kanya. Gaya lang ng ginawa ko dun sa anak mong si Lilet. Anong ginawa mo kay Lilet? Kinalbo ko lang naman siya. Bakit mo sasaktan? Dad! Nasaktan mo ako! Dad! Kung ganito lang yung gagawin mo sa akin, just leave! Sana nga totoo lahat ng mga parata mo sa akin. Na si Meredith at si Lilet, sila na lang ang pamilya ko. At si Meredith, siya ang nanay ng mga anak ko. Nang sa ganun, hindi siguro gano'n miserable ang buhay ko! Kung sasaktan mo lang ako ng ganito, umalis ka na lang! Leave! Just leave! Get out! Stop it! Both of you! Kahit ka pa yung pinakamagaling na abogado sa buong mundo, hindi ko ipagpapalit yung tinang ko para sa inyo. I have tolerated enough of your baseless accusations, Patricia! Di ako papayag na pati ang anak ko saktan mo! Umisakit po si Attorney Mayor? She hasn't been sleeping well and Era left her home alone and she's really been thinking about you, Lynette. Ito nga pala yung address ng bahay natin and iba pang contact details. No matter how busy I am, from now on, I will always make time for you, anak.
Mamayos lang po ba kayo, ma'am? Ma'am, sabihin niyo lang po kapag kami kailangan kayo, ha? Nag-text po kasi kanina si Evelyn, mag-grocery daw po. Okay, I'm okay. Thank you. Magandang araw po. Nandiyan na po ba si Attorney Mer? Kayo po ba yung anak ni ma'am? Opo. Nakauwi na po ba siya? Opo. Attorney Mer! Ano pong nangyari sa inyo? Naku, taas po ng lagnat niyo. May kasama po ba kayo dito? Kung wala po, sandali lang po tatawagin ko lang po si Manong. O papatulong po ako, baka po kailangan kayong madala sa ospital. Huwag ko iwan. Tika, upo po kayo, baka mapano po kayo. Diba, ako si Lady Justice. Matapang ako. Kakayanin ko to. Lalo na nandito ka na sa tabi ko. Kasama ko na ang anak ko. Era, I swear, I had no idea na sinugod ni Mom si Attorney Mer sa Keystone. Masama yung pakaramdam ko kanina kaya hindi ako nakapasok. Bakit naman kasi ginawa niya yon? Is this because of your dad again? Mom must have snapped. Last time, nahuli namin si Dad na kasama si Attorney Mer sa si Lilet. Para bang pinaplano na nila kung paano nila aayusin yung pamilya nila? Sobrang nasaktan si Mom. That's not true, Trixie. Narinig kong nag-usap sila. And Matty even told your dad to stay away from her. Sa totoo lang, I don't know what to believe anymore. Believe me, Trixie. Hindi kayang gawin ni Matty yun. Hindi niya kayang manira ng ibang tao. She's just doing what's right. She taught me that. To never hurt others. No matter what. Are you sure? Yes. I just totally forget that when it comes to Lilet. You know what? I remember when I was younger, I used to sneak out of the house without telling Matty. We have this small gate na walang lock sa likod ng bahay namin. At doon ako dumadaan at tumatakas. Especially pag hindi ako pinapayagan ni Matty na lumabas. And then nung nahuli niya ako, she didn't even scold me once. She lectured me and reminded me of what's right every single day. So from then, lahat ng pagkakamali ko, itinatama ni Matty. Especially when I'm hurting other people. But of course, it's different when you're older. And when you have your own mind. I'm not as obedient as I was. And Matty is just as hard on herself. She'd rather suffer para lang hindi makapanakit ng iba. Lumakad, subukan mong iusad ang mga paa. Kahit isang hakbang lang muna. Kahit padahan-dahan, basta tumuloy ka. Lumaban, tibok man ang puso
sa'yo. Ay, manali ka, di pa tapos ang kwento, hindi pa laging talo. Nasaan na kaya tong batang to? Kanina ko pa tinatawagan, hindi naman sumasagot. Tita, baka naman po na traffic lang. Hello, anak? Nasaan ka ba? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Eh, nandito po ako sa bahay ni Attorney Mary. Pasensya na po, hindi ko nasagot yung mga tawag niyo, ha. Inaalagaan ko po kasi siya kasi may sakit po eh. Ha? Bakit? Pero bumaba na rin naman po yung lagnat niya at saka umuwi na po yung kasambahay niya kaya may makakasama na po siya dito sa bahay. Basta mag-iingat ka pag uwi mo, ha? Opo, Tinang. Attorney Mer, pasensya na po pero kailangan ko na pong umalis eh. Pero huwag po kayong mag-alala. Naibilin ko naman na po kay Ate Evelyn yung oras na huling uminom kayo ng gamot para sa lagnat nyo. Magpagaling po kayo Yung Lady Justice po na kilala ko, matapang, palaban, at walang laban na inuurungan. Di ba nga po kayo pa nagturo sa akin kung paano maging matapang? Kaya, kung ano man po yung gumugulo sa isip niyo, kayang-kaya niyo po yan. Ay, at Mary, tingnan ko lang po yung thermometer. Sige po. Okay na po kayo. Magbabago ba ang tingin mo sa akin? Kung malaman mo na napapagod din ako. Nanghihina. Natatakot. Sa ngayon, ikaw lang ang napaghuhugutan ko ng lakas. Huwag na po muna kayo bumangon Mahina pa po kayo eh. Tatawagan ko na lang po si Era para may makasama na po kayo dito. I miss Era. Pero, bigyan muna natin siya ng space para makapag-isip-isip. Ang importante nandito ka. And you don't know how much this means to me. Ay, huwag niyo na pong isipin yun. Nakakahiya lang kasi. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo. And yet here you are. Ikaw pang nag-aalaga sa akin. Eh, maliit na bagay lang naman po yun. Nagpatulong pa nga po ko kay Ate Evelyn para maiakit ko kayo dito sa taas. Konti lang po kasi yung pwede kong maibigay na tulong dahil sa kondisyon ko. Pero nung may sapat na lakas ako, hindi kita naalagaan. I'm sorry. Please forgive me. Sana mapatawad mo ako.
Ako dapat na mag-sorry sa'yo. Because somehow I made you feel na minabaliwala kita. But that's not true because you're so important to me. Sawa na ako makipag-compete sa love and attention mo. I'm sorry. Mag-usap tayo ng mahinahon. Huwag mo kong iwan. I've made up my mind, Matty. May nakuha na akong place at dun muna ako magsistay. Perhaps once I'm gone, marirealize mo na kailangan mo pala ako at importante ako sa'yo. Because right now, I don't see my worth to you. Dahil puro ka nalang lilet. I never really wanted to leave you, Matty. Nagsiselos lang naman ako kasi pakiramdam ko mas mahal mo si Lilet kaysa sa akin. But I really hope that you're okay. Sana magaling ka na. Sa dami ng mga kasalanan ko sa'yo, dapat akong masintensya. Abandonment. Kapabayaan. If imprisonment is what I deserve for leaving you, tatanggapin ko without question. Hindi naman po yata tama na sintensyahan ko kayo agad without a proper trial. Kaya, prepare yourself, Attorney Meredith Simmons. Dahil lilitisin kita right here, right now. You once said that you left me in the care of a friend para sa ambisyon mo. Hindi man lang ba kayo na-guilty dahil sa ginawa niyo? Parang tinutusok ang puso ko. Pero sabi ko sa sarili ko, babalikan kita. But I never stopped loving you. Pero ang daming nangyari. Kaya nakontento na lang ako makibalita tungkol sa'yo. Sabi ng kaibigan ko, nakakatulog ka raw pag naririnig mo ang boses ko. Kaya nirecord ko ang boses ko, hoping it will soothe you kahit wala ka sa tabi ko. I still have it here para lagi kong marinig. Please mark it as Exhibit 1A, Your Honor. Mark it. Pagkatapos po nun, anong sumunod na nangyari? Why didn't you come back for your daughter?
Pauwi na sana ako ng Pilipinas pero napalitaan kong lumubog ang barko. I thought you were at the ship. Nakasama ng kaibigan ko. Akala ko patay ka na. Pero every year sa anniversary ng pagkamatay mo, nagluluksa ako. Your Honor, paulit-ulit kong sinisising sarili ko na patay ka na. Napabayaan kita. Please forgive me, Your Honor. Order na ko. Sana may app sa cellphone that could take me to the past. At kung nangyari yun, hindi na kita iiwan, Lilet. Hindi na kita mapabayaan. Kung nangyari po yun, hindi kayo magiging si Lady Justice. Kung nagbibigay ng pag-asa sa maraming tao. Yung tumutulong sa mga taong napagkaitan ng katarungan. Sa paglayo niyo po, hindi niyo lang po ako tinulungan na maging matapang. Tinuruan niyo rin po ako na tumayo sa sarili kong paa. Na maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Dahil dyan, I sentence you to life imprisonment. Attorney Meredith Simmons. Sinisintensyahan kita sa panghabang buhay na pagkabilanggo. Sa puso ko. Sa buhay ko. Para gabayan na talaga ako habang buhay. So I ordered. Di patapos ang kwento. Hindi palaging talo. Hindi parusa ang pagsubok. Mayroon sa'yong nakakakita. Sa'yo naniniwala. Ding hindi ka balewala. Tibayan ng puso. May nagmamahal. Tibayan ng puso. May awang Sabi ko naman po sa inyo, huwag niyo na ako ihatid. Mahina pa po kayo eh. Di ba sabi ko rin naman sa'yo, nagkaroon ako ng panibagong lakas. Parang magaling na nga ako eh. Ang galing mo kasing mag-alaga, Lilet. Alam mo, parang hindi ako makakatulog ngayong gabi. Dahil lang saya-saya ko na binuksan mo ang puso mo para sa akin. Sorry din po sa mga nagawa ko sa inyo ah. Kung alam niyo lang po kung gaano kahirap sa akin ang tikisin kayo. Kalimutan na natin yun. One day, I hope that you can call me Mommy, Mom, Nanay. Whenever you're comfortable, I will wait. Naghintay na ako ng napakatagal na panahon para makita ka. Maiinip pa ba ako ngayon? Baka pwede rin po na i-secret na lang muna natin na okay na tayo. Baka po kasi magkagulo na naman. I understand. I also have to mend things with Era. I look forward to that day na pwede kong ipagsigawan sa buong mundo that I am the mother of Attorney Lilet Matias. And when that day comes, I will be the luckiest, proudest mother of all.
Ako naman po ang pinakamaswerteng anak ng isang Lady Justice na walang labang inuurungan. Kumusta pala si Attorney Mar? Okay naman na po siya sa awa po ng Diyos. Salamat talaga sa Diyos, ano? Anak, kayo, kumusta? Okay na ba kayong dalawa? Nagkausap ba kayo ng masinsinan? Okay na po kami. Opo. Inalagaan ko siya, Tinang. Tapos, baka pwede rin po na i-secret na lang muna natin na okay na tayo. Baka po kasi magkagulo na naman. I understand. Okay na rin po siguro yun. Tinang, tulog na po tayo. O sige anak, mauna ka na. Magpahinga ka na. Night po. Good night. So that's why you've been so busy and I haven't seen you at Keystone. Yes, and for today, nagpapakabit ako ng CCTV because ayoko nang mangyari ulit yung commotion with Patricia. I wanna be safe. Dito, I'm alone. Si Angel Grace, okay, has to go home and then si Evelyn na lang matitira dito. How about si Jerry, your driver? Well, nagkasakit yung anak niya, so he has to go back to the province. And then si Era, Don't worry about Era. I've spoken to her already. kailangan ko lang mag-focus with Era and Lilet. Kailangan kong ayusin ang pamilya ko. Pag nagawa ko na yon, then pwede ko nang bigyan ng pansin and attention yung kaso ni Siren. Gusto ko talagang tulungan yung batang yun. Well, how are you gonna manage all that when you're still tied up with Keystone with the De Leons? I like this. I like the theme of the party. Anong meron? I don't know. Sabay lang tayong dumating. Mukhang may event eh. Wait lang, Mom and Dad. I'll just join them. Yeah. Can I see it for a sec? May event tayo ah. This is gonna be exciting. A party? What for? For my birthday. And to announce my temporary wellness break from my responsibilities here at Keystone. A wellness break? Yes. Are you planning something? Something that you don't want us to know about? Gusto ko lang naman makasama ang pamilya ko. Are you sure? It feels like there's something else. Gusto mo bang dumistansya sa amin para makaabante ka sa kung ano man yung pinaplano mo? Bakit ba parang kinakabahan ka, Lorena? Are you afraid that I might uncover something during my break? Relax, Lorena, especially if you have nothing to hide. Alam mo, ituloy-tuloy mo na yung leave mo. Nobody will miss you here anyway. Thanks for the invitation.
sa birthday ko, anak ha. I will announce my wellness break para naman I can focus on myself and our family. Eh, hindi naman po nila alam na okay na tayo. At saka wala naman pong reason for me to be there eh. Ano bang sinasabi mo? Eh, meron ka pa namang mga kaibigan dito. I even told Kurt na magsama siya ng +1. Isasama ka nun. Sige na naman, Lilet. Sige po. Gagawan ko po ng paraan para maka-attend. Eh, gusto ko rin po kayong makasama on your special day. Para makapagbigay pugay at suporta na rin po sa inyo. Thank you so much. Okay, I have to go. Baka may makaalam pa ng secret natin. Bye, anak. Nasaan magandang regalo kay Lady Justice? Ay, ito parang maganda to ah. Specialty store that offers personalized items with custom engraving. Sinisintensyahan kita. Napakahabang buhay na pagkabilang mo. Sa puso mo. Sa buhay mo. Para gabayan na talaga ako habang buhay. So, I ordered. Sayang, I'm gonna miss your birthday party. Minsan lang ako mag-throw ng big birthday party tapos wala ka pa. Hindi ka ba talaga makakapunta? You know, I got your birthday sabbatical leave memo very late and I cannot miss that law conference in Singapore. Okay, fine. At least yung birthday gift mo na lang sa akin is, when you come back, at least meron akong BFF working for the International Court of Justice. See you. Yes. At least when I come back, naka-leave na ako sa work. Tapos, I have been able to relax. No more anxiety attacks. I would have spent time with my whole family and well-rested na ako. Finally, masasabi ko na makakapagpahinga na ako. Sigurado ka ba na dadalo ka sa party ni Attorney Mer? Inalagaan mo nga siya nung may sakit siya. Pero ang sabi mo sa akin, hindi pa rin kayo masyadong okay. Tinang nandun naman po si Kurt eh. Excited na po akong ibigay yung regalo ko kay Attorney Mer. Ganda mo na! Thank you, Tinang. Bebe? Okay ka lang, ha? Bakit? Ewan ko po, Tinang. Parang bigla po akong kinabahan eh. Nako! Excited ka lang na makasama ulit si Lady Justice?
ginagawa ng Lilet Matias na yan dito? I heard magkagalit sila ni Atty. Mer. Si Atty. Mer walang galit. Si Atty. Lilet meron. Eh bakit siya nandito? Pag ako talaga natunaw dun sa kakatitig mo, hindi ako makikita dito. Masisisi mo ba ako? I've got the most stunning date in the room tonight. Ikaw yun. Date ka dyan. Wala ka na namang mahanap na ibang bobolahin mo, ha? Juliet, hindi ako nang bobola, ha? Totoo yung sinasabi ko. Katagad mo kaya. Oh? No. Tingin nga, isa pa. Oh. Hindi mo ko mabobola. Uy, Bonnie, invited ka rin? Oo naman. Nakatrabaho naman si Atty. Mer tsaka naging mentor. At saka sabi naman niya, kaibigan ko din naman si Lilet. Talaga? Sinabi niya yun? Palibasa kasi, laging si Kurt ang kasama mo eh. Ito namang si Kurt, dikit ang dikit sa'yo. Huh? Hindi ah. Tara na nga, pumasok na nga tayo. Mom, I changed my mind. Huwag ka na lang kaya sumama. What? Well, I'm your +1. And isn't it they allow you to bring one with you, right? Sayang naman yung pag-iwas ko dun sa security nung nanggulo ko dito dati. Para lang hindi ako makilala. It's just that I have a bad feeling. Baka mamaya kung ano na namang mangyari. No, Trixie. Sayang tong gown ko. Please, Mom, just go. Saka hindi rin naman ako magtatagal sa party. Huh? Trixie! Wait! Ganda naman dito. Parang yata ako bagay dito eh. Dina, ikaw na bahala sa mga guests natin, ha? Make sure they are seated according to seat plan. Yes po. At yung mga kliyente natin, ikaw na bahala mag-estima, okay? Good. Hanap ko muna ng ibang mabobola mo ah. Wait lang ah. Noted po. Sige po. Happy birthday po, Lady Justice. Thank you. Pwede ko bang buksan? Oo naman po. Tulungan mo ko. Ano ba itong surprise mo? For every verdict we missed, We now find justice in each other. thank you, anak. I've never been so happy on my birthday. For all the years that we lost. At sa lahat po ng moments na malayo tayo sa isa't isa. Ngayon pa lang po tayo babawi at itatama ang lahat. Marami na po tayong pinaglaban ng kaso sa korte. At this one matters most. Dahil magkakampi na po tayo sa laban. Tuwing hahawakan ko ang gavel na ito, I will not only think about the cases we won for other people, but that we also found each other. Thank you so much, Lilet, anak. Tama po kayo doon, Nay. Anong sinabi mo? Tama po kayo? Yung huling sinabi mo. Nay? Sarap pakinggan. Thank you, anak. Baka makita po tayo ni Ira.
Thank you very much for coming here tonight. I have spent so much time waging battles in court, but I forgot that the most important battle I have to face is something that means the most. And that is with my family and my children. I have made so many decisions that took my time away from them. And for that, I am deeply sorry. That is why I have decided to take a leave from Keystone. Gusto ko maging mabuting ina. Something I should have done a long time ago. And I want to cherish every moment with my loved ones. I want to make it right this time. Don't worry. This is not goodbye. This is just the beginning of a new journey. A journey for love and family. So join me to new beginnings for love and family that comes first. What a touching speech, Attorney Meredith Simmons. Sa dami ng luha ko, halos hindi na ako makakita. But I have this one question. Are you taking a leave dahil magpapakaulirang ina kayo? O magpapakadakilang home wrecker? Sana pala sinama mo na yan sa speech mo para mas maging exciting yung party mo ngayong gabi, di ba? At ang balita ko pa nga, hindi lang ako yung inagawan mo dati. I heard pati si Lorena De Leon. Am I right, Lorena? Please, nakakaya ang daming tao. Let's go. No, I'm not yet done. Let's go, Mom. No, no. Hindi na. Nakakaya. No. Are you okay? Yes, I'm okay. Don't worry about me. Gusto mo kakausapin ko si Mrs. Engano para tigilan ka? Wag na. Ang importante, nandito ka sa tabi ko. Akala ko hindi mo ako kakausapin eh. Sorry, Matty. Being far away from you made me realize so much. Ayoko palang nakikita na sasaktan ka. It breaks my heart even more. Ako din naman, Era. Ang gusto kong lumapit sa'yo, pero ikaw ang lumalayo sa akin. I'm really sorry. Noon pa man, ayaw na ayaw kong nakikinig ako sa sinasabi ng puso ko. Pero ngayon wala na akong pakialam. Dahil mas nanalo yung pagmamahal ko sa'yo. Sorry, Patty. Sobrang saya ko, Earth, Bonnie. Kasi mukhang nagkabati na si Attorney Era at si Attorney Mary. Ang gandang birthday gift nito kay Attorney Mary. Alam ko kasi na namimiss niya na si Era eh. Ilan, hindi ka lang maganda. Bait ka pa. Ayan ka na naman, nang aasar ka na naman.
Di ba sabi ko sa'yo, maghanap ka ng ibang mabubulam. Sabi ko lang sa'yo yung totoo. Kasi, sa dinami-dami ng hindi magandang nagawa sa'yo ni Ira, mas gusto mo pa rin maging masaya siya. Tama naman si Attorney Gort eh. Mabait talaga, Lilet. Hindi lang naman para sa kanya yun. Para din kay Attorney Mer. Sa dami ng mahihirap na pinagdaanan niya, she deserves to be happy. Lilet? Can we talk? This isn't easy for me, Lilet. But for Matty, gagawin ko. Ang alin, Ira? Gusto ko sanang mag-usap tayong tatlo ni Matty. At sana, mahanap mo sa sarili mo na huwag nang magalit sa kanya. You should hear her out. Give her a chance. Because right now, I've decided to give you a chance as well. And whatever happened between us, I'm ready to let it go. Ito ba, Ira? Sabihin na lang natin na gusto ko lang talagang maging masaya si Matt. And that will only happen if she sees us get along. So yes, pipilitin kong magkaayos tayo. Pag-aaralan ko. Sana gawin mo rin yun kay Matty, Lilet. Sana magkaayos rin kayo. Baka pwede rin po na i-secret na lang muna natin na okay na tayo. Baka po kasi magkagulo na naman. I understand. It's final. Ikaw nang bahala sa office, ha? Non-alcoholic, right? Mocktail lang po, ma'am. Okay. Happy birthday, ma'am. Thank you. Bye. Hindi pa rin pala mapupunta ang posisyon mo kay Constantino? Hindi naman akong nagdesisyon yan kundi yung senior partner si Lorena. At babalik pa naman ako. Honestly, I wouldn't care kung babalik ka pa. Sana mawala ka na forever. Are you saying you'd rather see me dead? Ikaw ang nagsabi na. Wala akong pakialam kung anong gawin mo o kung anong mangyari sa'yo. Just make sure na hindi na mabubuhay ang kaso ni Ino, Attorney Simmons. Alam mo naman na mahirap akong kalaban, di ba? Cons. So kung papayag ka, Lilet, kausapin natin si Matty. And let's settle this new family once and for all. Mama ka, Ira. Kailangan makausap na natin si Attorney Mer. Para wala na tayong kailangang itago. Para masabi na natin kung ano yung totoong nararamdaman natin sa isa't isa. Ano? Tara? Puntahan na natin yung mommy natin. No more secrets. Thank you po. Mom, I told you already.
Sana umuwi na lang tayo. Alam mo ba, just let go of me. Hindi ba ako tapos dyan sa attorney Meredith na yan? You already caused a scene with Ka Lorena. And now with Attorney Meredith? Ano ba talagang gusto mo? Idemanda ka nila? Tingnan ko lang kung mag-dare sila. Masyado tayong maraming alam na bango tungkol sa kanilang mga pamilya. Please lang, tara na. Patricia, kung manggugulo ka lang, please wag dito. Don't worry, Meredith. Pagod na rin ako makipagtalo sa iyo. But let me warn you one last time. You stay away from my husband. I don't have any plans to have anything to do with your husband. Ang plano ko lang is to spend all my time with my family, with my children. So please, leave. Fine. Pero birthday mo ngayon. Hindi naman ata tama na wala man lang akong gift para sa iyo. Nang mahimasmasan ka at nang ma-realize mo na meron ng asawa yung taong inaahas mo. Happy birthday, Attorney Simmons. You sure? Yun yung contact of security doon sa Keystone Building. According to him, nakita niya si Meredith na may kausap na 2 batang babae. 2 young women. And I suspect na inaalab niya tungkol sa kaso ni Ino. Anong reading mo doon? May nagsumbong kay Meredith tungkol kay Ino na may ginawa sa ibang babae. Kaya nagtatanong si Meredith about the case of Ino. I don't know. We can't jump to conclusions. Pero hindi malayo yung iniisip ko. This can't be. I have a bad feeling sa biglang pag-leave ni Meredith. Baka mamaya, may kinalaman to tungkol sa anong nalaman niya tungkol sa bagong girl. Or worse, about Ino's rape case. Natatakot na rin ako, Cons. What if that's exactly what Meredith is planning to do? What are you guys talking about? I don't want to go to jail. This is all your fault. Kung hindi ka gumagawa ng kalokohan, hindi makakaabot yan kay Meredith. You have to make sure. Ako ang gagawa ng paraan. Tomorrow, I'll talk to Meredith. E paano kung may kinakausap na siya? What if when she wakes up tomorrow morning, she's ready to make her move against us? Or worse, against Ido? Okay, fine. If I have to beg, I'll do it. Kahit maglumuhod ako sa kanya. You know what? I can't wait to tell Matty na somehow okay na tayo. At sana maging okay rin kayo. Ako din. Eh, teka, nasan ba si Attorney Mer? Oh wait, hanapin ko siya dito. Attorney Mer? Are you okay? I'm okay. Medyo nahihilo lang ako. Pauwi na rin naman ako eh. Natawagan niyo na ba yung driver niya? Wala siya eh. Umuwi ng probinsya. He's on leave. But don't worry. Iiwan ko na muna yung car ko. Ihihatid ko na ho kayo, kukunin ko lang yung kotse. It's okay. Nakabook na ako ng ride. Intindihin mo na lang si Lelet, okay? Siya na lang ihatid mo. Enjoy the night. Bye.
Kurt, nakita mo ba si Attorney Mer? Kakaalis lang kanina. Mukha nga nahihilo eh. Wala ba siyang driver? Nakalib daw yung driver niya. Nag-book siya ng ride. Naku, baka masyadong naparami ng inom kaya nag-book na lang ng ride. Attorney Kurt, Mr. Lee is looking for you solo. Wants to consult about something. Oh yeah, eto na. Diletra. Sige, susunod ako. Sunod ka agad ah. Bakit bukas to? Evelyn? Evelyn, ikaw ba yan? Evelyn! Hindi ka pa ba umuwi? Bakit bukas to? Dito yung pinto, naiwan niyang bukas. Ganun siya kalasing? Nay? Nandito na po ba kayo? Bakit? Si Attorney Meredith. Dito kasi ako ngayon kay Tita Ses eh. Lahat kami, kanina pa tinatawagan si Lilet pero hindi siya sumasagot. Andito kasi ako sa presinto sa Antipolo para may imit na kliyente. May isang pulis dito, ang sabi sa akin, tinawagan siya ni Lilet, humihingi ng tulong. Naabutan daw niya si Attorney Mer sa bahay mag-isa, duguan.